Simulan natin sa isang very realistic na senaryo. Nasa kama ka, 11:00 na ng gabi, tapos bigla mong naalala na hindi mo pala naipasa ang activity. Kinabahan ka, kinuha mo agad ang phone mo, at nag-type ng, "Sir, di ko napasa. Sorry." Pagkatapos mong isend, bigla mong naisip, "Ay, parang kulang." Kaya gumawa ka ulit ng message, "Good evening, sir. I apologize for not submitting my activity on time. I experienced an internet problem earlier. May I ask if I can still submit it tomorrow?" Same problem, pero mas mataas ang chance na hindi ka mapagkamalang nawawalang groupmate. Ngayon, pag-usapan natin ang audience. Iba ang pakikipag-usap sa best friend, sa classmate, sa professor, at sa future employer. Kapag barkada ang kausap mo, normal lang ang, "Uy, pa-send notes." Pero kapag professor ang kausap mo at pareho lang ang message, biglang parang may background music ng suspense. Mas okay ang "Good morning, professor. May I request a copy of the notes from yesterday's class?" Napapansin mo ba? Kapag grades ang nakataya, automatic gumaganda ang grammar natin. Ang sikreto rito ay simple lang. Isipin mo muna kung sino ang makakabasa bago ka mag-send. Sunod ay purpose. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako nagme-message? Kung nagyayaya ka, pwedeng, "Tara, sabay tayo mag-lunch sa kantin." Kung may request ka, "May I request an extension for the assignment?" Kung mag-a-apologize ka, wag lang "Sorry po." Mas malinaw ang, "I apologize for being absent today due to fever." At kung magbibigay ka lang ng impormasyon, "The meeting will start at 2:00 ng hapon." Ang purpose ang nagsasabi kung anong klaseng message ang kailangan mo. Pangatlo ay context at tone. Isipin mo kung nasaan ka at anong sitwasyon. Sa classroom, respectful at clear dapat. Sa OJT o workplace, professional at diretso sa punto. Sa GC ng tropa, pwedeng mas casual. Pero tandaan, hindi porket may emoji ka ay automatic polite na. Minsan ang prof with crying emojis ay hindi sapat bilang formal request. At isa pang public service announcement, ang all caps ay kadalasang tunog galit. Tingnan mo ito, "Send nyo na yung file." Kumpara sa, "Could you please send the file when available?" Yung pangalawa parang maayos na estudyante. Yung una, parang nawalan ng wifi sa gitna ng deadline. Pag-usapan naman natin ang structure. Maraming estudyante ang diretsong concern agad. "Absent po ako kahapon." Walang greeting, walang context, parang breaking news. Mas malinaw kung may simpleng ayos. Greeting, purpose, details, at closing. Halimbawa, "Good afternoon, sir. I was absent yesterday due to illness, and I would like to ask what activities I missed. Thank you for your guidance." Maikli lang, pero kompleto. Hindi na mahuhulaan ng teacher kung ano talaga ang gusto mong sabihin. Bago mo pindutin ang send button, gawin mo itong 3 segundo check. Una, sino ang kausap ko? Pangalawa, ano ang gusto kong mangyari? Pangatlo, ang tono ko ba ay bagay sa sitwasyon? Kapag oo ang sagot sa tatlo, send mo na. Kapag hindi, huminga muna ng malalim at i-edit ang message. Tandaan, mas mabilis mag-edit kaysa mag-explain pagkatapos mas-screenshot ang chat mo. Kaya sa susunod na magme-message ka sa professor, advisor, dean, supervisor, o kahit sa group leader na mahilig mag-remind ng deadline, tandaan ang formula na ito. Audience plus purpose plus context ay katumbas ng mas maayos na communication. Piliin ang tamang salita, gumamit ng magalang na tono, at ayusin ang structure ng message. Maniwala ka, malaking tulong ito hindi lang sa grades, kundi pati sa pakikipagkapwa-tao. Salamat sa pakikinig, at sana ang susunod mong message ay hindi na magsisimula sa, "Prof, gising pa po ba?"